Yon and start recording mga kalapid. Welcome sa isa na namang reaction video. Kumusta na kayo? Medyo hirap pa ako magsalita, masakit yung mukha ko. Pero go tayo. Patay kung patay, no? So magandang hapon, magandang gabi mga kalapid. Welcome sa isa na namang gagawin natin reaction video. Actually, nung Sunday, ah marami na naman akong hearsay na nangyari regarding sa mga politics. Kaya medyo nawawalan ako ng gana, 'di ba? Nakakalungkot yung mga naririnig ko pero ito yung mga nangyayari sa batas. Hindi ko rin alam kung alam ni Attorney Libayan kung gaano kalalim yung mga batas na ay yung mga politiko natin. Kung gaano kadumi, 'di ba? Siyempre siya nagtuturo lang naman siya according sa batas. Pero yung dumi ng politiko sa atin, andun pa rin talaga, grabe. Parang hindi parang hindi mo talaga siya malilinis, okay? Pero eto, pakinggan muna natin 'to kasi na-topic namin si Raffy Tulfo, okay? Nung Sunday, grabe, oh. Ah, tignan mo po sa ano, medyo maga. Tas gumagalaw na naman yung ano, mga tatlong ngipin na naman yung matatanggal sa akin, ha. Ouch! Pero okay lang 'yun, laban lang uli, 'di ba? Ah, Pakinggan natin 'to kasi ito matagal na 'tong ano, tinapik. Naririnig ko naman na ano dito si Raffy Tulfo. Bigyan ko kayo ng konting hint na hindi tatakbo si Raffy Tulfo ng presidente. Tatakbo siya ng vice president kasi hindi niya kaya si Sara Duterte. Okay, hearsay ko 'yon. Puwedeng totoo, puwedeng hindi, 'di ba? Ayoko naman magsabi na accurate yung source ko, 'di ba? Pero bilang presidente ang tatakbo si Sara, tatakbo ng vice president si ano, si Raffy Tulfo, hindi ko lang alam kung sino magiging running mate niya. Okay? Kasi siguro alam naman na hindi nila kaya si ano, si ah si Duterte, okay? Si Sara, si VP Sara. Ngayon eto, may nag-leak din sa akin, may nag-ano din, may nag-hearsay na naman na ang magiging running mate ni Sara Duterte is si Raffy Tulfo, okey? Sabi niya kasi 2028 marami pang puwedeng mangyari. So, hindi natin alam kung ano yung totoo, ano yung hindi, 'di ba? Pero kung totoong si Raffy Tulfo magiging running mate ni Sara, bakit kaya ginagawa ni Raffy Tulfo 'to kay Sara Duterte? Akala niya mapapahiya niya pero siya yung nagmukhang tanga, 'di ba? Pakinggan natin. Gulang na pumunta po sa radio program kung Wanted sa radyo, binaha po ako ng mga comments. Ayan. Yan ang ano niya, yung Raffy Tulfo in action niya sa Wanted sa radyo niya. Magkakaroon tayo ng maraming ano topic diyan. Okay, kung paano naging illegal yung pagpasok niya sa Senado at saka sa RTIA na hindi na natin kailangan si Attorney Libayan sa ano sa pagdating sa tamang proseso. Okay? Bilang isang tao na nagtatrabaho lang sa gobyerno, alam na kaagad kung mali itong ginagawa ni Raffy Tulfo. Tuloy. From parents all over the country stating that pati sila sa kanilang eskwelahan, yes, meron daw po talagang tinatawag na voluntary contribution from na inimpose po ng PTA. Ang nangyari po kasi sana, ang request ko, pagsabihan niyo po, Request niya. Ano request niya? Pagsabihan daw yung meron po PTA meeting, dapat wala na pag-uusapan na tungkol sa contributions. Dapat ang pag-uusapan lang po sa lahat ng PTA meeting, i-require niyo po, ay tungkol lang po sa academic performance ng mga estudyante o yung mga problema at hinahin ng mga estudyante, period. Kasi ang nangyari, tuwing PTA period. meeting, 101% ang unang agenda sa meeting na yan, and I have proof from parents and even teachers na ang first agenda tuwing magkakaroon ng PTA ay project. Ano ang pwede natin? Bakit yung proof hindi niya nilalabas? 'Di ba? Alam mo kung pinanood niyo tong Senate hearing na to, lahat ng senador kiss ass eh.
kahit si yung dalawang oposisyon na alam nilang hindi nila mababara si Sara Duterte pagdating. Oh, thank you sa'yo, madam. Thank you, vice. Putangina nyo, mga plastic kayo, mga hinayupa kayo, mga ano. Lahat, alam mo lahat sila present dahil sa andyan si VP Sara. Tangina. Pero pag yung mga pipitsugin na di ba? Kanya-kanya silang committee pero ngayon kumpleto sila dahil si VP Sara tuloy. Magawang project sa eskwelahan. Repair para sa CR. Varnish para sa CR. Forward natin dito. Bili tayo ng chalk, bili tayo ng floor wax, bili tayo ng ganito, ganon. Ang mga... Ito pa rin kasi yung sa PTA Yung PTA na pinag-uusapan na inungkat ni Raffy Tulfo na hindi naman kasama dyan sa budget hearing ng DepEd. Okay? Pero sinaksak na niya para lang makapag-grandstand, 'di ba? Kita mo kakaiba siya. Siya lang yung nag-iisang ganun, 'di ba? Siya lang yung nag-iisang nagsabi ng ganun. Estudyante na walang pang contribute, kuminsan pinapahiya pa. Nilalagay pa po sa group chat. Ito nag-contribute. No, di i-demanda nyo. Libelous, cyber libel pa 'yon. 'Di ba? Demanda nyo. Kung may ebidensya ka, may ipakikita ka naman na ebidensya, ipakita mo na. 'Di ba? Demanda mo hindi yung puro ka daldal mo diyan. 'Di ba? Pasampahan mo na ng kaso dun sa sa eskwelahan. Lalo na kung bata 'yon, di ano 'yon, ang tawag dito, child abuse pa. Yung minor de edad. Na si Juan, si Mario, si Pedro. However, si Rolando hindi pa nag-contribute, si Petra hindi pa nag-contribute. So napapaya yung mga hindi pa napapag-contribute na nape-pressure po. In some cases, ng mga magulang, baka natututo pa magnakaw para hindi lang mapaya yung kanilang anak. And meron po akong proof tungkol dyan. And, labas mo yung proof mo. Sila BP Sara magsasubmit sa inyo, ikaw ayaw mo maglabas ng ayaw mo i-submit yung proof mo. And in fairness po sa inyo, this has been going on for many years. Even as far back as yung administration pa po, I can remember Brother Armin Luistro. In fact, nag-away pa kami on air niya sa Wanted sa radyo because ayaw niya maniwala hanggang sa pinadalahan ko siya ng mga reklamo and nakita niya po na talagang valid. And then nag-issue po siya ng memo na stop na yung contribution, voluntary contribution. After a few months, nagsibalikan din po hanggang ngayon. So is there a way na talagang once and for all, since senador na po ako, because I promise na once ako'y na senador na siya, siyempre bagalan na natin to. Para normal. Kwentuhan na Raffy Tulfo na lang. Diba? Voluntary contribution. After a few months, nagsibalikan din po hanggang ngayon. So is there a way na talagang once and for all, since senador na po ako, because I promise, since senador na siya, at he promise na once ako'y maging senador, na once siya'y maging senador, I'll put a stop of this nonsense. He will stop at a put of that nonsense. Balik. I'll put a stop of this nonsense. Nung ako po'y wanted sa radyo na broadcaster, nung siya daw sa broadcaster pa sa wanted sa radyo, kumbaga sa inihimay natin to kung ba tayo nagiging echo magawa, all I can wala daw siya magawa. All he can do is call the authorities and tell them, impluwensya, tumawag, call a friend, refer. Yun ang kaya niyang gawin nun. all I can do is call the authorities and tell them, hey, we have complaints pertaining to this and that. Now that I'm senator and they elected and voted me para now that he's a senator at binoto siya at inelect siya, mabigyan solusyon itong problema ito na mga magulang mag-aaral, I have to do something to put a he has to do something to put a stop to these problems once and for all. To those problems once and for all. To these problems once and for all. Can you guys promise me na mainto na to? Ganong kabastos, no? Can you guys promise me? Andun, VP, Vice President, can you guys promise me? Ganong kabastos to. Bakit hindi naririnig kumpleto kayo dyan mga senador? Hindi nyo naririnig yon? Can you guys promise me? Sino ka? Para mag-promise sa'yo. Ano ka? Mas mataas ka pa kay BP? To these problems once and for all. Can
When you guys promise me, Oh? kain to na to, para ako po'y maging supporter ng inyong budget at hindi ko po Para daw siya maging supporter ng budget. Hindi ka nga kailangan eh. kontrahin. Humingi kayo ng 1 trillion pesos for all I care. Kasi alam ko kailangan po ang maayos na budget para sa DepEd. And I firmly believe na kailangan talaga ng DepEd Abangan nyo yung sasagot ni, ni BP Sara. ng pinakamalaking budget among all other agencies because we need to give quality educations to our poor na mga kababayan. Because I believe in who he was less in life should have more in law. So Who? Tangina. Who? educations to our poor na mga kababayan. Because Pakinggan I nyo. believe in who he was less in life should have more in Who he has less in life should have more in... Ulit. Hey. to our poor na mga kababayan. Mm. Because I believe in who he was less in life should have more in law. So Oh. Who? Oh, he. Who has less in life should have more in law. Sinong niloloko mo? Kung gusto mong matuto ng law ang mga tao, dalin mo sa tamang proseso. Huwag sa Raffy Tulfo na kinakat nyo yung process. Anong kasinungalingan yung pinagsasabi mo? Kasinungalingan yon. dapat sa ating batas, bigyan po ng magandang edukasyon, bigyan po ng magandang serbisyo ang mga Ang tigas ng mukha, no? nating kababayan. Dito lang po sana sila makakabawi. And I agree, dapat pabawiin natin sila sa pamagitan ng pagbigay ng quality education. Pero how can we give these students quality of education kung kulang-kulang? And then we're teaching these kids to be corrupt when they grow up. Ikaw ang nagtuturo maging korap. Bakit? Sa pamamagitan ng ginagawa mo sa programa mo at pagkakat ng proseso, that is corruption. Pare! How and why? Because they know, and they knew, na yung paghingi sa kanilang contribution ay pangingikil. Sir, So pag lumaki po itong mga estudyante, Ayan na si sila Sarah. ay mangingikil kasi si teacher nangingikil sa amin. So paglaki nila, there's a possibility na mangingikil sila. okay. Sir, Tandaan nyo muna yung sinabi niya, siya yung senator, I promise that he will put a stop on those problems. before your time is up, no? You've been informed that your time is Ito up. na, si BP Sara. You responded, but kindly respond again. Ay, Yusek Escobedo. Madam Chair, Your Honor, number one, you asked the question on how you can help. Paano kayo makatulong na senator na kayo ngayon? Pwede po kayong gumawa ng batas na ipagbawal Boom! po ang voluntary senator na kayo ngayon. Number one, you asked the question on how you can help. Paano kayo Oh, you ask a question kung paano kayo makaka-help. Sinagot ka ngayon ni BP Sara. Ha? Number one, you asked the question on how you can help. Paano kayo makatulong na senator na kayo ngayon? Pwede po kayong gumawa ng batas na ipagbawal po ang voluntary contribution sa mga PTAs. And then, pwede po nating i-implement yan. May penalties po yung teacher or parent na mag-insist na merong voluntary contribution. Ang mga PTA po, just like all the other associations, are guided by the majority. Kung ano po yung desisyonan ng majority doon sa kanilang association, yun po yung nasusunod. Now, it is a voluntary contribution. Ibig sabihin, hindi po pinipilit yung mga estudyante o yung mga magulang na mag-contribute kung yun man ang nadesisyonan na project ng PTA. Marami po tayong mga stakeholders na iba-iba po yung... Oh. Pero tandaan nyo, ano yung sinabing pwedeng desisyon? Anong pwedeng gawin ni Raffy Tulfo dahil gusto niya put a stop on that? Ang sinabi niya ni BP Sara, gumawa ka ng batas. 'Di ba? Para ipatigil 'yan. Okay, number 1. projects nila sa ating mga paaralan. Hindi lang po mga PTA, but we have NGOs. Tignan natin kung paano ibabato uli ni Shunga Dor. Madam Chair, pwede Ito na. konti na lamang. Una pong kapangyarihan na para ipatigil yan. Ha? Po, merong penalty. Madam Chair, pwedeng konti na lamang. Una pong kapangyarihan na para ipatigil yan. Pero however, Wala kang itlog.
Kanina, I will do everything in my power dahil senador na ako. Ngayon, wala kang kapangyarihan, wala kang itlog. Asa ng itlog mo? Pahiya ka kayong kay BP Sara? Kambyo. Tangina, nasa quinta ka o nasa sixta ka. Dahil sports ka rin dala mo, bigla mong ni-reverse. Tanga. Siya nga ang puta. Meron pong kapangyarihan ng DepEd na para ipatigil po yung tinatawag na voluntary contributions sa PDA. Now, doon sa questions ko, hindi pa natin nasagot. Pwede ko sabi sa akin. Kakat natin dito kung gaano ka siya nga, gaano na lang i-ibay na lang, di ba? Wala, panis siyang senador na yan. Panis yan. Napanood ko yung, di ba, naghahanap tayo ng ipapasa na batas sa plenaryo. Putang ina, kiss-ass lang. Kiss-ass na batas. Walang kakwenta-kwenta. Magagawa ulit tayo ng susunod na vlog natin. Rafi Tulfo pa rin. Pero ito, ano masasabi niyo dito mga kalapid? Comment down kayo. Don't forget don't forget to like. May masakit pa talaga dito ko. Nagagalawan yan lahat. Ganun po talaga pagka magulo buhay kung saan na nasusuot. Ayan po. Ayan, masaya na kayo. Masaya na kayo. Okay? So, yun muna mga kalapid. Huwag tayong magpapaniwala sa fake na na senator. Okay? Ba't ko sinabi yung fake? Baka kasi ito yung US citizen. 'Di ba? So, mga kalapid, yun muna. Comment down below kasi hanggat maaari, iiklian na lang natin yung mga video natin. Okay? And stop recording.